Purihin ng Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Well, the Lord is good. Kayo po ay nakikinig at kasalukuyan na nakatuon sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry, at kayo po ay nasa himpilang DWAD 1098 po sa talapihitan ng inyong mga radyo. At ako po ang inyong makakasama sa programa at palatuntunang ito sa loob po ng isang oras. Ako po ang inyong lingkod, Brother Dexter Durante po, ang makakasama niyo po sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo mga minamahal? Kumusta na po kayo mga kapatid, mga kaibigan at mga nakikinig sa himpilang ito? Nawa po sa mga oras at sandaling ito na inyong napapakinggan ang ating pagsasahib papawid ng isang oras na naman ng pangaral ng salita ng Diyos. Dalangin ko po na kayo po ay nasa mabuti at maayos at pinagpalang kalagayan. Well, it's a brand new month. Bagong buwan na naman po, and today is the first week of the month of April. At officially, talaga pong summer na po dito po sa ating bansa. At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng season, sa lahat po ng panahon. Well, nakatapos na po tayo muli ng ating Holy Week season. At ngayong araw na ito sa programa pong inyong mapapakinggan, ay akin pong iparirinig sa inyo ang pangangaral ng salita ng Diyos na akin pong ginawa sa ating pong simbahan sa Biyaya ng Diyos, Muntinlupa. Dito po sa ating outreach dito po sa Muntinlupa. Ito po ay naganap nung ating Easter Sunday service. At kaya ito po ay may pamagat na the principle or the value of the resurrection of Jesus Christ. Bakit po ba napakahalaga? Ano po ba ang halaga na maunawaan, magkaroon po tayo as a believer, as a Christian, ng tinatawag na insight, revelation, mula po sa kahalagahan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And I believe it will be a great revelation for you today. Kaya dalahin ko po sa Diyos na kayo po ay mapagpala at maabot kayo ng kanyang mensahe. At dalangin ko po na isiwalat ng Diyos ang mga kapahayagang ito gaya ng kanyang pagsisiwalat po sa inyong lingkod. God bless you po, at babalik po ako sa dulo ng ating palatuntunan para lamang po sa ilang mga mahalagang paanyaya mula po sa programang ito. God bless you as you listen to the Word of God today. Narito na po ang mensahe. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 28. Samahan niyo po ako ngayong umaga sa Mateo 28. At kung tayo po ay nasa Mateo 28, tayo po ay babasa mula po sa talatang 1 or verse 1. At magpapatuloy po tayo sa ating pagbasa sa ating opening text sa ating pong mensahe mula po talatang 1 or verse 1 hanggang sa tayo po ay umabot at makarating sa talatang 6. Matthew 28, beginning verse 1 to 6. Nandun na po ba tayong lahat sa umaga nito? Nandun na po ba tayo? Matthew 28? Okay, let's read. Ang sabi po ng verse 1, in the end of the Sabbath, as it began at to dawn toward the first day of the week. So let's stop for a while. Ang sabi po ng verse 1, itong incident na ating pong binabasa ngayon ay nilagyan po ng tinatawag na pagtukoy para po ating matukoy kung anong araw po nangyari ito. Ang sabi po ay ito raw ay nangyari na magtapos na raw po ang araw ng Sabat o Sabat sa wikang English. So kailan po yung Sabat? Sabat is the seventh day, at the seventh day for the Jew is Saturday to us. Tama po ba? Dahil wag po natin kalilimutan at wag po natin sanang ikalito dahil meron po nagpipilit na kaaway na tayo po'y lituhin. Di ko na po pagkakahabaan para hindi po tayo magtagal, pero many Sundays ago, I think I have preached to you and teach you about what had transpired sa panahon po ni Daniel, na meron po nangyari na pakikialam sa mga ating panahon. Amen? Meron po ginamit ang kaaway na para palitan, guluhin ang ating pong mga panahon para tayo po'y lituhin. At di po natin maunawaan ang kapanahonan ng timing ng Diyos. Kaya kung makikita po natin ay yung kalituhan ay nag-take effect because majority of people believe that the first day of the week is always Monday and the last day of the week is
Sunday. That is not true. Amen? Ang unang araw po ng isang linggo ay linggo. Amen? So today is Sunday. So in reality, this is the first day of the week. Tama po ba? Kaya hindi ko rin po maintindihan yung salita na ginagamit na pag Biyernes ay weekend. Amen? Because the weekend, ang huling araw po dapat na pa rin ng linggo is Saturday. Dahil Saturday is the 7th day. And the first day of the week is Sunday. So Monday will fall into the category that Monday is the second day. Now sabi po sa verse 1, let's move on. In the end of the Sabbath, so ito po nangyari matapos po ang araw ng Sabado. And as sabi, as it began to dawn toward the first day of the week, this happened on a Sunday, then came Mary Magdalene and the other Mary to see the tomb. Verse 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. So sa verse 2, ang sabi po ng tala ni Mateo, isang madaling araw ng umaga ng linggo, dumating po ang mga babae na si Maria Magdalena at kasama pa ang ilang babae din nakaparehas sa pangalan na Maria upang dalawin ang lugar na kung saan ay inilibing ang Panginoong Hesus. Pero prior to their visitation, bago po dumating at makarating ang mga kababaihang ito, sabi po ng talatang 2 ay meron pong nangyari at naganap na malakas na pagyanig ng lupa o paglindol. Ang dahilan ng paglindol ay sapagkat bumaba ang mga anghel ng Diyos mula langit at sa kanilang pagbaba, kanilang binuksan ang pintuan na kung saan ay naroon na libing ang katawang lupa ng Panginoong Hesus. Because during those times, 2,000 years ago, ang kultura ng paglilibing ng mga bangkay ng mga Hudyo ay hindi gaya ng ating panahon ngayon. They use a tomb, meron pong isang bunganga, isang parang kuweba, at doon ipinapasok ang bangkay at pagka nasa loob, sinasara at sinasalpakan po ito ng malaking bato. Amen? So just for you to know. At ang sabi po, nung gabing yon, ay meron po nangyari, bago po dumating yung mga kababaihan ito, bumaba ang mga anghel upang buksan yung pintuan na kung saan naroon ang katawang lupa ni Jesus. At pagkatapos po itong buksan, nawala yung takip at ano po nangyari, yung anghel na nagbukas ay umupo doon sa mga bato, doon sa bato na nakatakip, doon sa bunga ng libingan. Let's proceed, verse 3. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake, and became as dead men. May bantay po yung pintuan. At dahil po sa takot doon sa mga pangitay na nangyari, naganap, ano po nangyari doon sa bantay? Nanginig. At yung mga sundalo, hindi lamang dito natala sa Mateo, pero sabi yung mga bantay ay nanginig at natumba na parang mga patay na tao. Parang na heart attack ang dating nito. Ano po? Inatake sa puso. Ano po? Verse 5. And the angel answered and said unto the woman, because now the woman was coming, at na makarating ang mga kababaihan, ano po sabi? Inunahan na ng anghel ang mga kababaihan ng ganitong pananalita, fear ye not, or fear not ye. Huwag kayong matakot. At ang sabi, for I know, sabi ng angel, that you seek Jesus which was crucified. Sabi ng angel, sapagkat alam ko na kaya kayo naririto ay upang puntahan at tingnan ang Panginoong Hesus na ipinako sa krus. But this is the good news. Ang sabi ng verse 6, He is not here. Sabihin niya po natin, He is not here. He is not here. Ano raw po ang dahilan? For He is risen. Glory to God. Ang sabi po, for He is risen as He said.
come see the place where the Lord lay. Hallelujah. Ang sabi sa talatang 6 ng tala ni Mateo sa Mateo 28, wala siya rito, sapagkat siya ay nabuhay na, at inyong pagmasdan ng lugar na kung saan siya ay inyong inihiga, wala na po doon ang Panginoong Yesus. This is the message, and this is the gospel. Our Savior is alive. Amen. 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 Hindi po ata ninyo narinig, our Savior is alive. Hallelujah. That is the gospel. Yan po ang ebanghelyo. Buhay ang ating pong Panginoon. Kaya nga po kung ating papansinin, today I will be talking to you about the significance of the Lord's resurrection. Ngayong araw na ito, ang aking pong ibabahagi sa inyo, ang nais ko pong ituro sa inyo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay napakahalaga na ikaw po'y ma-educate at matutunan natin kung ano po ba ang halaga sa ating mga Kristiyano ng tinatawag na pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Bakit po kailangang mangyari na si Jesus ay mabuhay sa mga patay, mula sa mga patay? What is the reason? What is the purpose kung bakit po yun ay mahalaga? Dahil tandaan po natin that one of the many problems of believers is ignorance. Pag po natin kalilimutan na hanggang sa mga oras at sandaling ito, ang pinakamalaking problema pa rin na nakararaming Kristiyano. Patawarin niyo po ako sa salita, pero hayaan niyo pong sabihin ko para lamang kayo magising. Ang problema ng maraming Kristiyano ay marami talaga po'y tatanga-tanga pa rin. Tingnan mo nga ngayong katabi, sabihin mo, ikaw ba isa ron sa mga tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon? Hello? Yan ang problema ng maraming Kristiyano. Ano po? And I'm not the only one who see this coming. Even sa lumang tipan, ito po ay binanggit na rin po ng salita ng Diyos. Sa panahon pa ng lalaki, ang pangalan ay Hosea, sabi, my people perish for lack of wisdom. So bakit daw po napapahamak ang bayan ng Diyos? It seems to me that God is not the problem. His promises is not the problem. Kung bakit napapahamak pa rin po ang maraming mananampalataya. So if God is not the problem, if His Word is not the problem, then who is the problem? Yung tao na palagay ko. Ano po? Dahil wala pong problema, tiyak ang Diyos, hindi Diyos ang problema. Let me put it this way, para medyo magkaroon ng trigger sa atin kung kapanahunan. Alam niyo po ba na hindi problema na ang tinatawag na kaunlaran? Dahil yung tinatawag na kaunlaran, kaginawahan ng buhay, sa totoo nga lamang po, ang aking pong personal na pananaw, prosperity should not be sought after. Pakinggan niyo po ha. Ang kaunlaran ay hindi po dapat ito hinahanap. Dahil ang aking pong paniwala sa kaunlaran, I was told by the Word of God that prosperity is only added. Amen. Amen. Hello? Amen? Na ang kaunlaran ay idinaragdag lamang po ng Diyos. Where is that coming from, Pastor, you might ask? Saan nanggagaling yung thinking na yung pastor na hindi dapat hinahanap ang aming mga pangangailangan? I can give you scriptures to back it up. Remember, sabi po ng Panginoon, sabi niya one time na nagturo si Jesus sa gospel, sabi niya, turn your eyes towards the field. Look at the flowers, look at the grass, look at the lilies of the garden. No, they do not work. Amen? Hindi sila naghahanap buhay, hindi sila nagtatrabaho, pero sila raw ay nabubuhay. Ang sabi pa ni Jesus, also you consider the birds. Hindi sila nagpapagal, hindi sila nagpapagod, pero ano sabi ng Panginoon, ano raw ang nangyayari sa mga ibon? May narinig po ba kayong ibon na namatay because of malnutrition? May nabalitaan po ba kayong mga ibon na namatay because they lack food? Amen?
So tinutuhanan po ng Diyos ang kanyang salita, na kaya sabi ng Panginoon, kaya ginamit niya mga halaman sa lupain, ibon sa himpapawid, dahil sabi ni Jesus, because there is your Father who is taking care of them. Amen. Meron daw pong Ama na nakakalaga sa kanila, at yung Amang yun ay Ama natin. Amen. At ang nais ipaabot ng Panginoon sa ating puso at isipan, kung inalagaan ng Ama ang mga dahon at ang mga puno at ang mga damo at mating mga ibon, may hindi po ata napakabuti niyang Ama kung siya po ay mahirap naman po ng ang Ama sa lupa. Halimbawa, ang Ama sa lupa ay gustong-gusto na ang kanyang aso'y tumataba. Binibili na mamahaling dog food yung aso, tapos yung kanyang mga anak tuyo. Ano mararamdaman ng isang anak noon? Pambira yung aso niya, binibili ng bagong sapatos. Uso na ngayon na. Sa mga mamahaling aso, may sapatos na. May mga damit na. Nakikita ko nga one time, nakakita ko aso. Damit pa lamang niya. Ewan ko naman kung totoo. Pero yung damit niya, Louis Vuitton. Hello? Pero di kaya nakahihiya na yung aso yung naka-Louis Vuitton. Tapos may kasama sa kaliwang kamay, hawak-hawak nung may-ari, yung aso, na may magarang damit. At sa kanyang kanang kamay, akay ang kanyang anak, butas ang damit. Di mo ba nakahihiya yun? Na pinagkaabalahan ng taong yun, yung kanyang aso, pero yung kanyang anak ay kanyang pinabayaan. Kaya ano ang ibig i-communicate ng Panginoong Hesus sa isipan natin bilang tao? Huwag kayong mag-alala, dahil ko ang mga bagay na hindi lubang napakahalaga gaya ng halaman at ng ibon ay pinahalagahan at tinustusan ng Diyos. Bakit naman na kayo na kanyang mga anak ay hindi niya tutustusan sa inyong mga pangangailangan? Hello? Kaya ang nais ng Diyos, alisin tayo sa pag-aalala. Kaya doon ko po nasumpungan that material blessing and material things are not to be sought after. Hindi hinahanap ang pagpapala. Hindi pinagpapagala ng pagpapala. Ang hinahanap po'y Diyos. Amen. Hello? Amen. Kaya ang tao po'y mahirap ang buhay dahil abalang-abala sa paghahanap sa material na bagay. Pero maliwanag po ang konsepto ng Biblia na pag nauna mong hinanap at nasumpungan mo ang Diyos, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, ano sabi ng pangako ng Diyos? And all these things shall be added unto you. Kaya balikan po natin ang katotohanan that our problem today is not God. It's not the things that we need. I believe God doesn't change. But the problem still lies today, it's still ignorance. Kamangmangan pa rin po ang pinakamalaking problema sa body of Christ. Hindi na po natin pag-uusapan ng mga unbeliever. Amen? Huwag na po natin sila isama sa ating usapin ngayon. Let's talk about ourselves, believer. Amen? Because we are now the children and the child of God. Kaya napakalaki pong bagay pa rin ang tinatawag na karunungan. At napakalaking problema pa rin ng tinatawag na kamangmangan. Kaya dito po sa Mateo 28, ginamit ko lamang kung teksto ito sa mas malalim pang usapin. Because Matthew 28, verse 6 in particular, dito po itinala yung napakagandang mensahe, and I believe this is the gospel, part of the gospel, that our Savior is alive. Kaya sabi sa verse 6, He is not here, for He is risen. Sa buong mundo na ating pong ginagalawan, there are many religions, there are many beliefs, there are many faith, and theory and knowledge that there is a God. Almost everybody, every human is searching for a God higher than Him. Halos lahat po ng tao ay naghahanap at naniniwala na merong mas mataas na kapangyarihan kaysa sa Kanya. Kaya nga po nabuo maraming relihiyon sa ibabaw ng planeta. Did you know what caused religion to flourish here in our planet? Alam niyo po ba kung ano ang dahilan kung bakit dumami ang pananampalataya na meron sa ibabaw ng lupa? Do you know what is the reason? Because it just proved that every human being is in search for a God. Ito lamang po ay nagpapatunay na ang bawat nilalang ay naghahanap ng isang Diyos.
And did you know also that what triggers human to look for a God? Because it's also the evidence that humans are spirits. Because God is not a natural thing. God is always a spiritual thing. Amen. Kaya hindi po ang naghahanap sa Diyos ay ang laman. Ang naghahanap po sa Diyos ay ang espiritu ng tao. Amen? So for so many years and decades and centuries ago, humans have been searching for a God and looking for an answer. Kaya marami pong nag-come up na pananampalataya at paniniwala na ito ang tunay na Diyos. Ito ang tamang daan at ito ang may kapangyarihan na may likha ng langit at lupa. Pero sino nga po ba ang merong nasa tinatawag na tunay na pananampalataya? Sino nga po ba ang tunay na nakasumpong sa tunay na Diyos na may likha ng langit at lupa? Let me tell you an example and give you an example. I don't care kung ito po'y magiging offensive sa mga makakapakinig because it will not be only you that will be hearing this. This will be broadcast in the internet. This will be broadcasted sa radio. Kaya I know that the audience will be vast and it will be millions or thousands of people can one day be hearing this message. And I don't care. Because I believe that the truth is freedom and the truth is power. Kaya marami pong pananampalataya ay ipinanganak. Like for example, the Muslim faith, they have their leader called Muhammad. But Muhammad right now, once he existed. But where is Muhammad today? He is dead. Meron pong pananampalataya na kung tawagin ay Buddhism. And they have this God called Buddha. Buddha once existed. Minsan po na si Buddha ay nabuhay at narito sa ibabaw ng lupa. But where is Buddha today? Buddha is dead. There is a man named who started a faith, a religion also named Confucius. Marami po siyang aral na itinuro sa maraming mga follower niya and he became a God to them. Where is Confucius today? He is dead. And here comes a man also. Merong isang lalaki na dumating din sa daigdig na ito na nagpakilala at nagturo tungkol sa isang Diyos na ang pangalan ni Jesus. And I tell you, the common denominator of Jesus, Muhammad, Buddha, Confucius, they all died. Ang pare-parehas na kanila pong pinagkakatularan na parehas na meron sila, lahat yan ay mga namatay. So every leader who started great religions that we have today, all of their founder are dead. But what makes Christianity different is Christianity is the only religion, if we can call it a religion, because I still don't believe it's a religion. But let me just put it that way, that Christianity is the only religion here on earth whose leader also died, but never remained dead. Because today, the founder of Christianity, his name is Jesus, is alive. Namatay na po ang lahat, namatay din si Jesus, pero kaibahan ni Jesus, siya po hindi na natili sa kamatayan. So it just proved that the founder of this so-called Christianity, death could not hold him down. Amen. Hindi po siya kayang pigilan, hindi po siya kayang tigilan ng tinatawag na kamatayan. Kaya I believe that there is power in resurrection. Kaya ito po ang aking paniniwala na may kapangyarihan sa tinatawag na muling pagkabuhay ni Jesus. And this is supposed to be preached inside the body of Christ, inside the church of the Lord Jesus Christ. Why? Because pag meron po tayong knowledge and understanding sa kapangyarihan ng kapagkabuhay ni Jesus, it is our edge towards our victory. Kaya nga number one, nais ko pong ipaabot sa inyo, bakit napakahalaga ng tinatawag na kaunawaan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. But today, let me, so that you will not be confused, I will be dealing about the resurrection, not the death.
Go to 1 Corinthians chapter 15. Hindi pa po ito mga dahilan, but let me start it this way. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa unang Korinto. Ang kapitulo po ay 15. At ating pong tunghayan at ating tingnan dito ang talaan ng sulat ni Pablo sa Korinto. Kung bakit po mahalaga ang pagkabuhay ni Jesus. Na ang nakalulungkot sa mga panahon ngayon ay bihirang-bihira na itong pag-usapan. Bihirang-bihira na ito ay maituro sa mga pulpito ng maraming simbahan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Now, if you are in 1 Corinthians chapter 15, please go with me sa verse 14 and let's read just one verse. Ano po ang sabi ng talanang 14? Ang sabi ni Pablo, let's read all together, and if Christ be not risen. Tagalogin po natin. At kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, ano raw po ang problema pag hindi si Jesus na mabuhay mula sa mga patay? Then Paul said, then is our preaching vain. So meaning to say, itong pangangaral Christianity, the gospel, is worthless. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kung hindi pala nabuhay ang Panginoong Jesus mula sa mga kapatay, lahat ng ating ginagawa ay walang kwenta. Amen. Ang kaya nga sabi niya, our preaching, our gospel, our message is in vain. And not only our gospel, not only our preaching. Sabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto, then your faith also is in vain. So wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya if not for the resurrection of Jesus. So kaya nga po ngayong umagang ito, I want you to know, I want you to understand that our faith, our gospel is based on the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Kaya kung wala pong revelation ng isang mananampalataya about the power of resurrection, then his faith is in vain. Amen? Amen. Nakikita niyo po kung gaano ito kahalaga, nagsisimula pa lamang po tayo. Gusto ko pong makita ninyo mga kapatid na napakahalaga na maunawaan mo bakit ba nabuhay si Kristo. Ano ba ang halaga ng kanyang pagkabuhay? In fact, if we still have time, pwede mong tanungin ang iyong katabi. Bakit ba kailangan pa yung mabuhay si Kristo? Pwede naman siya'y namatay. Tama na nagbayad siya. Tama. Pero bakit kailangan pa siyang ma-resurrect? Amen? But only through you, Christians, understand that the power of the resurrection. Kaya sabi ni Pablo sa sulat sa Korinto, bababaliwala ang aming pangangaral. At dahil nababaliwala ang aming pangangaral, mababaliwala rin ang inyong mga pananampalataya. Kung hindi raw po si Kristo nabuhay saan? Mula sa mga patay. Kaya number one, gusto ko pong maunawaan ninyo, and I don't want you to just put this into your notes, but put this into your heart. Amen? Huwag lamang po sana itong mailagay sa inyong papel at naisulat ng inyong mga ballpen at lapis. But please, once you receive this, put this into your hearts. Ilagay niyo po ito sa inyong mga puso dahil narito po ang tinatawag na dahilan kung bakit po napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Jesus. Number one, the resurrection is the evidence that Jesus Christ is the Son of God. Una pong dahilan, ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay ay isang ebidensya na si Jesus nga ay anak ng Diyos. So, ibig po sabihin, kung si Jesus ay nanatiling patay, then the evidence, then the proof of the claim that He claims that He is the Son of God is weak. Hello? Amen. Kaya kung si Jesus ay nanatiling patay at hindi na siya nabuhay nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ebidensya at katibayan sa kanyang mga ipinagngangalandakan at sinasabi nung siya'y kasama pa ng kanyang mga alagad that I am the Son of God, ito po'y magiging mahina. Pero ang kanyang pagkabuhay mula sa mga patay ay ang nagbigay ng kapangyarihan at lakas sa kanyang
ikineklaim that He is the Son of God. So His resurrection backs up His claim that He is the Son of God. Hello? Amen. Amen? Sa ating pong buhay, madali pong sabihin na tayo'y Kristiyano, mga kapatid. Pero did you know that your claim, your statement, your confession of being a Christian, it's so easy to say it by word. Pero ito po ay kailangan backupan din ng ebidensya and proof that you are really a child of God. Amen. Hello? Kaya nga hindi po lingid dyan sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo, sabi ng iba, how can I know that I am dealing with a Christian? It's so easy, my friends, if you know the Word of God. Sabi ng iba, paano ko malalaman kung totoo nga ba Kristiyano ang kausap ko? Kasi ang basihan ngayon ng maraming tao, Christian ba si ganito? Yes, but you know, how did you know? Because he's attending a Christian church. Yun lamang po ba ang dahilan ng pagiging Kristiyano ng isang tao? Dahil ba sa sumisimba sa isang simbahan na nakalagay ay Jesus, then automatically that person falls into a category that he is a Christian. Di kung gayon po ang basihan ng pagiging Kristiyano, ibig din ba sabihin na pag ang isang tao pumasok sa McDonald's, automatic hamburger na? Hello? Naniniwala ba kayo na hindi dahil pumasok ka sa McDonald's, ikaw ay hamburger na kagad? So if you don't believe na ikaw ay hamburger, kaya ka pumasok sa McDonald's, amen? So the same principle is true that going to church doesn't make you a Christian as well. Hello? So ano po ang nagiging dahilan? What makes a person a Christian? Not by joining a church, but what makes a Christian, a person a Christian, when he has a relationship with Jesus. Amen. Hello? Amen. Ano po ang magiging dahilan para maging Kristiyano ang isang tao? Hindi dahil sa siya nagsisimba. Pero ang dahilan kaya siya naging Kristiyano dahil meron siyang relasyon kay Jesus. Amen. Pero ano magpapatunay? Like in a relationship. Sa akin pong buhay, I can say to you that I am married. Tama po ba? I can claim that I am married just by words. Pero tingnan niyo po ang nangyayari sa ating paligid. What is the proof that I am really married? Number one, my claim should be backed up by papers. Amen. Tama po ba? Pag sinabi ko ako'y may asawa, yes, my testimony, my words are enough, are good, but that's incomplete. Kasi pwedeng sabihin ng isa na nagsasama na asawa ko yan, and you believe, pero nung tinignan mo kumuha ka ng Senomar, pumunta ka sa NSO, at nakita mo na itong tao, ito pala, minsan ay hindi nakasal, and he or she is not yet married, so it's illegal for him or her to claim that he or she is his wife or his husband. Bakit po? Kasi wala pong backup evidence na sila ngay tunay na mag-asawa. So sila nagsasama illegally. So in the eyes of God, they are joining doing their relationship immorally. Tama po ba? Yes. Why? Because there is not enough backup evidence doon sa kanilang claim and words that we are married. Kaya magbibigay ng tibay at ebidensya na totoo nga sila mag-asawa, number one, is I can back it up with papers. Marriage contract. Hello? Amen. Pero not all the time. Not all the time. Kailangan dala-dala ko yung papel na yon. Tama? So, paano nyo paniniwalaan na ako ngayon kasal na? Then I have the wedding ring. Minsan ang asawa ko pagka tinitingnan niya like kahapon nakalimutan ko, asan yung sing-sing mo? Gusto ko biruin kasi I don't feel married today. Hello? Amen? So the wedding ring is also the proof. Amen? That I am in a relationship. Naalala ko tuloy yung isang sikat ngayon na basketball player, pero hindi ko gagawin, hindi ko kaya. Si Stephen Curry na ngayon po ay isang tanyag ngayon at sikat na basketballista sa ating panahon ngayon. Sabi niya, not every time I can wear my wedding ring, but he is a Christian.
Kristiyano po kasi siya eh. Dahil most of the time I was on the court, I am playing, so mahirap na lagi daw siya nakasingsing. So what he did is so unique. Nagpatato po siya sa kanyang daliri ng wedding ring na nakaukit doon yung pangalan ng kanyang asawa. Abay, pag naiwan mo pa yun, naiwan ko na lang. Hello? Amen. And I found it's very effective. Bakit? Kasi yung iba mga may asawa, pagka gagawa ng kalokohan, hinuhubad muna. Yan, tinatago. Amen? Tapos manliligaw, manloloko, ay wala akong asawa. Tama, wala kang singsing eh. Pero nasa bulsa. Hello? So my wedding ring is an evidence that I am married. So there is an evidence. Same is true if you have a relationship with Jesus. Because the Bible said, if you believe in me and my name, ang sabi po ng Panginoon, you will cast out devil, you will heal the sick. Hello, kaya ang tunay na mananampalataya, pag may sakit, nakakapag-pray, hindi tumatawag mo, Pastor, pakipray mo nga dito, punta ka dito, hindi ko kaya i-pray. Hindi ka ba mananampalataya? At hindi mo mapalayas ang demonyong yan? O, nagising kayo, ano? Hello? Dahil ang tunay na mananampalataya, may ebidensya. Ang sabi ng Panginoon, these signs will follow them that believe. That in my name, they shall heal the sick. In my name, they shall cast out devil and they shall recover. So may palatandaan ng Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay may kapangyarihan. Hello? Amen? Kaya nga sabi rin ng Panginoon, you shall know them by their fruits. And our fruits are the power of God. Amen? Kaya pag nakita mo isang tao, Kristiyano ba yan? Sige nga, pray mo nga ako, kapatid. Meron akong mga nararamdaman. Alam mo, kapatid, hindi ako marunong mag-pray ng ganyan. Hindi ka Kristiyano. Ano yun? Hello? Because my Bible tells me that believers will be accompanied by signs. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? May palatandaan daw ang pagiging Kristiyano. Kaya nga po mga kapatid, let's go back. The resurrection is the evidence that Jesus is the Son of God. Why? Because when He was here, He was always claiming that He is the Son of God. Amen? Di nga sa paniwalaan. Pero ano pong ebidensya na siya nga ay anak ng Diyos? Nang siya'y mabuhay mula saan? Sa mga patay. What made Paul a persecutor of Christian back in his days to believe in Jesus? Ano ang naging dahilan bakit si Pablo'y napapaniwala kay Jesus? Na nung kanyang panahon, ang trabaho ni Pablo na apostol, na naging apostol later, ay i-persecute, usigin, hatulan ng kamatayan ng mga naniniwala kay Kristo. Alam niyo, isang dahilan kung bakit hinahatulan nila yung mga nagsasabing Christian noong panahon nila Pablo, because Christians say that Jesus rose from the dead. Amen. And it is not natural. Hindi po natural na ipaglalandakan mo na yung kitang-kita ng publikong hinatulan ng kamatayan sa krus. Kitang-kita ng mga libo-libong tao na kasaksi na ipinasok ang katawan lupa sa tomb. Ngayon ay sasabihin ninyong buhay. Hello? Kaya nga, ang paniwala ko rin po doon ay yung ginagawang pagpatay ng mga Romano sundalo sa mga naniniwala kay Christian. Palagi ko, isa sa marahil sa kanilang iniisip, kailangan magbawas tayo ng mga baliw. Dahil dumadami na ang mga baliw ngayon, dahil ang sabi nila, yung namatay na nakita natin, ipinako natin sa krus, akalain mo pinamamalita na buhay? Hindi dapat magpatuloy ang mga kabaliwang ito, kaya yung mga baliw kailangan natin patayin dahil naobserba marahil siguro ng mga Romano, nakakahaway ang kabaliwan. Dumadami ang baliw. Hello? Now they're trying to put a stop doon po sa tinatawag na kalukuhan na yun na kumakalat nung kanilang panahon. Kaya si Pablo ay kaisa sa mga bagay na yun, sa campaign na yun. Because even Paul, who was educated, aral at may edukasyon na nakuha, hindi rin siya naniniwala doon sa sinasabi nilang namatay na nabuhay mula sa mga patay. But one day in the book of Acts, when he was traveling in a road called Damascus, bigla po niyang na-encounter doon ang Panginoong Yesus.
Bumangga ang kanyang kabayong sinasakyan na animoy may pader na binanggaan. Nalaglag si Pablo. At pagbagsak niya, nakita niya ang napakatinding liwanag sa kanyang harapan na may nakatayong isang lalaki sa kanyang harapan. At tinanong niya, Panginoon, sino ka? At ano sabi ng lalaki, nasa harapan ni Pablo doon sa Book of Acts, I believe in Acts 27, when he's telling the story in a king called Agrippa. Ano sabi ni Pablo? Ang sabi niya, nung lalaki nang tanongin niyo, sino ka? Ano sabi ng lalaki? Sabi niya, I am Jesus. I am Jesus whom thou you persecuted. Ako si Jesus na iyong inuusig. Ako si Jesus na iyong nilalait. Ako si Jesus na iyong hindi pinaniniwalaan. Ano nangyari kay Pablo nung makita niya that the Jesus that he believes was dead? Now, he is seeing in person and alive. Ano nangyari kay Pablo? He became a believer. He was converted during those time. Why? Now, because when he got that experience, ano po naging paniwala na ni Pablo? That this man is the Son of God. Hello! Kaya nga kung papansinin po natin sa mga sulat ni Pablo, makikita po natin yung revelation na yon na naunawa ni Pablo. That resurrection is so important because resurrection of Jesus back up the claim of Jesus that He is the Son of God. Because no leader in any religion can do that. Hello? Kaya nga sa ibang relihiyon, di tinuturo na ipanalangin mo mabuhay ang mga patay. Because even their founder has no power and authority over death. But only the Christian faith teaches us to pray even for the dead, to pray even for the terminally ill. Because our founder, our leader, the author of Christianity is a miracle worker. Amen. Hello? Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Romans chapter 1, if you like to go. If you don't want, just write it down. Sabi sa Romans chapter 1 verse 4. Sabi ni Paul, and declared to be the Son of God with power. Amen. So sa Romans chapter 1 verse 4, narito po ang mga tinatawag na ebidensya ng claim ni Jesus that He is the Son of God. Number 1, He was backed up with power. Number 2, He was empowered by the Spirit of holiness. Imagine, sabi ng Biblia, He was tempted at all points and yet without sin. Tinukso sa lahat ng paraan. Ibig sabihin po ng tinukso, binigyan ng pagkakataon, nilagyan ng mga bagay para sa lamang ay magkasala. Pero si Jesus po ba'y nagkasala? No. Kaya ano po nangyari? Jesus was backed up by His claim that He's the Son of God with power and also with the Spirit of holiness. And lastly, ano po yung pangatlo na ebidensya that He is the Son of God? By the resurrection from the dead. Amen? So, sa number 1 pa lamang, ano po ang ating conclusion? That the resurrection from the dead of Jesus is an evidence that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Kaya napakahalaga po pala na siya'y nabuhay saan? Sa mga patay. Hello? Amen. So kung lalagyan lamang pero just for the sake of illustration, we are so hooked up with His death. Some Christian has so many idea and information about His death on the cross. But there are very few Christians who has revelation about His resurrections from the dead. Nakita niyo ang exhortation ng marami, siya'y namatay para sa atin, siya'y ipinako sa krus para sa atin. But very few and very rare that you can hear them say, He was resurrected from the dead. But did you know that the backup of power that Jesus possessed was gained when He was resurrected from the dead? Kailan po nalagyan ng kapangyarihan ng ginawa ni Jesus nung siya po ay nabuhay mula saan? Sa mga patay. Kaya nga sabi ni Pablo, kung hindi siya nabuhay, lahat ng ito baliwala. Amen? Kaya nga, let me tell you this, the grace message is good. But if Jesus were never resurrected from the dead, then grace has no power. No. Yes. Hello? Amen? The stripes, the blood of Jesus is good. Amen? Maganda po yung mga yon. Pero kung hindi si Jesus sa buhay sa mga patay, then the blood has no power.
Hello? Amen. Kaya tingnan niyo po, very rare na pinag-uusapan alin ang pagkabuhay ni Jesus. But the resurrection of the Lord Jesus Christ, kumbaga po sa bahay, this is the foundation. Kung wala po ito, guguho ang isang gusali. Nakuha po natin. Kaya that's number one. The resurrection of Jesus is the evidence that Jesus is the Son of God. Amen. Number two, ikalawang dahilan kung bakit po napakahalaga ng kamatayan ni Jesus. Did you also know that the resurrection of Jesus, it represents the assurance that we can have forgiveness from our sins. Ang kamatayan, ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, ang nagsisilbering katiyakan, that's the word assurance, na tayo po ay magkakaroon at pwede nating makamtan ang kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Let's go to 1 Corinthians chapter 15. Tingnan niyo po ito. That your forgiveness doesn't come because He died. Your forgiveness doesn't come because He bleed for you. Ang kapatawaran ng kayong kasalanan ay hindi dumating dahil siya'y namatay, dahil siya'y tumanggap ng mga lashes, dumugo ang kanyang katawan. That's not complete idea. But if you go to 1 Corinthians, let's go to 1 Corinthians chapter 15. Kanina, I have given you 1 Corinthians chapter 15, but it is in verse 14. But this time we just drop down to verse 17. Let us read. Ano po? Sabi sa verse 17. And if Christ be not raised, what's this? Kung si Kristo raw ay hindi nabuhay mula sa mga patay, number one, again, inulit ni Pablo yung kanina, your faith is vain, ye are yet in your sins. Glory to God. Mananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan if not for His resurrection. Amen. Hello? Amen. Amen? Kaya kung hindi pala nabuhay si Jesus mula sa mga patay, nananatili pa rin sa atin yung ating mga kasalanan. Amen? Ano po ba ang significance ng kanyang muling pagkabuhay? Ganito po yun. The body of Jesus that was buried represent the sins of the world. Right? Kaya nung siya po'y inilibing, nasamang nalibing yung kanyang katawan na punong-puno ng alin ng kasalanan ng tao. Pero kung hindi po siya nabuhay, then meaning to say, the sins of the world was just buried with Him. But the problem is, the man that would believe in Jesus has no power to walk in the newness of life dahil hindi nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay sa isang panibagong buhay. E nung si Jesus ay lumabas sa kanyang libingan na kanyang pinaglibingan, He is now not bearing a body with sin, but He is now bearing a body with the newness of life, with holiness and righteousness. Amen. And when you receive the Holy Spirit, you are receiving the same thing. A body, a spirit without blame, without unrighteousness. You are now receiving a spirit with holiness and righteousness. Dahil ang tinanggap mo ngayon ay ang isang Jesucristo na wala na yung bahid ng kasalanan sa kanyang katawan dahil yun ay nalibing na nung siya'y namatay. Amen. Are you getting this, church? Nakukuha niyo po ba ang halaga nitong bagay na ito? Amen. Dahil kung hindi si Jesus nabuhay mula sa mga patay, nananatili pa rin tayo saan? Sa kasalanan. Wala pa rin po tayong tinatawag na kapatawaran and newness of life. And thirdly, ikatlong epekto ng kamatay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tingnan niyo po, even I, a preacher, hindi pa po ako adjusted na pinag-uusapan kamatay ay, o paulit-ulit akong bumabalik kamatayan. Very rare na nababanggit kasi po sa preaching yung tinatawag na resurrection. We are just focused on the death. Hello? But we have less revelation about the resurrection. Amen? And number 3, the resurrection tells the world
that the kingdom of God is ruled by a sovereign God. Ang mensahe rin po ng muling pagkabuhay ni Jesus ay mensahe sa buong mundo na ang kaharian ng Diyos ay pinamumunuan ng isang Diyos na dakila at makapangyarihan. Why? Because death is a natural event in the world. Amen? Lahat po yung mamamatay. Pero when Jesus was resurrected, God proved to the world that He controls everything. Amen. Even death. Amen? Kaya sabi ng Revelation chapter 1, tingnan po natin sa Revelation chapter 1. But when I saw Him, ang sabi ni John sa kanyang pangitain na ibinigay sa kanya ng Diyos, I fell at His feet as dead. And then He laid His right hand upon me, saying unto me, fear not. Nung makita raw po niya, ano nangyari kay John? Siya'y bumagsak na parang isang patay. In other words, he was what? He was slain. I don't know if you still remember, I think 2 Sundays ago, in-explain ko sa inyo, na hindi po tinatawag na drama, hindi po gawa-gawa lamang yung mga nagpupuri. Kala kasi yung iba nung una, yung mga pinipray bumabagsak ko, chika lang yan. Arte lang yan ng mga born again, pabagsak-bagsak. If you really are into the presence of God, you can never resist it. You'll really fall flat. Sa youth camp, doon sa aming last night ng camp just this week, meron silang isang program na kung tawagin ay bonfire. Yun ay yung huling gabi ng mga bata sa camp. And it was designed to open up para magbukas sila sa kanilang maging mga karanasan sa youth camp. Bakit sila naroroon, ano yung mga naging nilang encounter. I think there's a guy, naka-blindfold po yun nakatakip lahat ng mga mata ng bata, na nagsalita, tumayo. Voluntarily po kasi ang nangyayari, tumayo. At nagpatotoo siya, sabi niya, not at one time, this is not the exact word, but it goes something like this. He doesn't believe doon sa mga bumabagsak. Sabi niya, hindi siya naniniwala doon sa mga slain in the spirit, hindi niya nararanasan din yun Pero sabi niya, dito ko lamang po naranasan, because there's a session na nangyari. There's 2 sessions assigned to me. One is worship and one is the Holy Spirit. I believe I prayed for him do sa portion about the subject of the Holy Spirit. And when I get to him and I just lay my hands, bigla po siyang bumagsak. Kaya sabi niya, bigla po akong bumagsak na hindi ko kayang pigilan ng aking tuhod. At doon ko lamang naranasan itong bagay na ito na knock down to the floor. Why? Because that's the presence of God knocking you down. Hello? Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, when you pray, do you believe everybody will be knocked down? I don't think so. May nagtanong sa akin na pagka ikaw may nanalangin sa mga pumunta sa altar call mo, naniniwala ka ba lahat yung babagsak? No, sabi ko, it is not in my power to knock them down because I am not God. Hello? Wala po sa aking kapangyarihan ng pagpapabagsak. Kaya minsan natawa nga ako na branded na ako sa church na ito na pagka gusto ko magpabagsak siya, paglehansin mo, nagpapabagsak yan. It is not my work. Hello? Hindi ko trabaho magpabagsak ng tao. I'm not God. Come on. Pero bakit po may taong hindi bumabagsak, may taong bumabagsak? Because I have experienced that not everyone I pray get knocked down. Kaya nga po, when I pray to somebody and I sense nothing will happen to her, iniiwan ko yun, I move. Why? Because God gave me this something that I discern. Na ang tanging nagna-knock down sa kapangyarihan ng Diyos are only those that are hungry and thirsty for God. Amen. My hands is just like a trigger. Pero pag yun nagpapapray, hindi uhaw sa Diyos, hindi talaga naghahanap sa Diyos, para ka matumba, itutulak kita. But if you are seeking after God, if you are really hard after God, that you are coming to the altar to get to God and have an experience,
Sometimes hindi pa ako nagsasalita, you get knocked down. Why? Because you did not come for the person to pray for you. You came for the God of heaven and earth to touch you, not for the pastor to touch you. Hello? Amen. Kahit po ako sa akin sarili when I was still young in the Lord, ang problema kasi ng Pilipino, ito sakit ng Pilipino Christian. Pag nakakita ng foreigner, puti at ibang kulay at nagtawag ng altar ko, lapitan nyo. Hello? Tama? Pero there are times sa puti nagpe-pray sa akin, hindi ako bumabagsak. Kasi I just realized that my thinking is not right. Because I'm coveting the prayer of a man because of the color of his skin. But I'm not coveting his prayer because of the presence of God working with that man. Hindi ko nararanasan ang presensya ng Diyos. Hello? Pero pag lalapit ka at magpapanalangin ka, huwag yung tao. Tingnan mo ang hinahanap ng presensya ng Diyos. And God will just use the man to be His hands to touch you. Hello? Kaya pansinin niyo po nangyari kay John sa Revelation. He get knocked down in the presence of God. And then sabi, I fell at His feet as dead. Bumagsak siya sa paanan nito. He was talking about Jesus. Sa paanan ng Panginoon na animoy patay. Kita nyo, walang asher. Hello? Amen? Walang asher, kapatid. Bumagsak. Hindi nakatayo ka agad ang mga may dala ng tela. And He laid His right hand upon me. When He was down, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Sino pala yung nasa harapan niya? He was standing in front of Jesus, friends. And sabi sa verse 18, I am He that liveth. Now Jesus said His word. I am He that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. And the keys of hell and of death. So makikita niyo po yung kapangyarihan ng kanyang resurrection. His resurrection is an evidence that He is the sovereign God. Amen. Death could not hold Him. Hell could not stop Him. Death could not prevent Him. Why? Because His resurrection. Alam niyo yung resurrection of Jesus? It's like a dagger. It's like a sword na naglagay po ng period and end that Jesus is God. Amen. Hallelujah! Kaya nga po papansinin niyo, ano pinagawa ng mga Romano sundalo, kakutsaba mga Pariseo at Saduceo na kontra kay Jesus. But they were, just mind this, they were operating under the influence of Satan. I believe Satan was influencing them. Anong pinagawa sa mga sundalo? Sabi nila, bantayan nyo yan. Huwag ninyong hahayaan na may dumukot dyan dahil dudukutin yan para sabihin na buhay. Bakit sila takot na takot? Bakit? Actually, it's not the person, but it is Satan who is afraid of the resurrection. Hello? Bakit? Dahil alam ko mismo ni Satanas na pag si Jesus ay nabuhay na mula sa mga patay, His end started. Hello? Kaya nga ano sabi ni Pablo, O death, where is your sting? Or where is your power? Why? Because death is the power of Satan. Ang kamatayan po kasi, kanino kapangyarihan yon? Kay Satan. But the power of Jesus is life. Pero Jesus has conquered death. So meaning to say, when you receive Jesus, you have conquered death. Dahil hindi ka na kailanman mamamatay because God has given you His life and you will live forever. Hello? Kaya masasabi mo na rin ngayon, kung tunay ka na kay Kristo, you will not fear death. Kaya ako yung nagtataka doon sa maraming tao na nag-iisip lagi kamatayan, buhay ka pa, patay na kaagad ang iniisip mo. Amen? Ang mga tao na kay Kristo, death is not an issue. Tandaan niyo po yan, ha? Ang tunay na may relasyon kay Kristo, death is not an issue. Amen? We will never die. Kaya nga sabi ng isang awitin, we shall not die but live.
Amen? Hindi po tayo mamamatay, kundi tayo magpapatuloy na mabuhay dahil kanino? Kay Jesus. Number 4, this is only 5. Let's make this quick. Ika-4, the resurrection of Jesus proves that physical death is not the end of human existence. Physical death is not the end of human existence. So, pinatunayan lamang din po ng muling pagkabuhay ni Jesus na ang kamatayang pisikal ay hindi ibig sabihin na katapusan ng tao. Amen? Kundi yung pagkabuhay ni Jesus ay nagpatunay lamang na hindi lamang po matatapos ang tao sa kamatayang pisikal dahil ang tao ay magpapatuloy na buhay kung siya'y na kay Kristo. Amen. Hello? Amen. Kaya sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 6 verse 13. Ang sabi po sa verse 13 ng 1 Timothy chapter 6. Ang sabi ni Paul kay Timoteo, I give you charge in the sight of God, who quickeneth all things. King James said quickeneth, but in other translation, who made alive all things. And before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. So ano raw po nangyari dito? Ang Diyos daw po nagbibigay ng buhay saan? Sa lahat ng bagay. Kaya pinakita lamang po sa kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay ni Jesus that the God of heaven is in control of life. Amen. Amen? And lastly, number 5, and we will end here. The resurrection of Jesus previewed the ultimate victory of Christianity against His enemies. Wow! Ano po yung preview? Pag may sine na palabas, bago pa dumating sa mga sinihan, meron tinatawag na preview. Yung preview, yun yung mga pakita lamang, patikim lamang, kaya napakahalaga po ng preview. Kasi doon nakasalalay kung may manonood ng sine. Hello? Tama po ba? Kaya yung editor ng preview, mahalaga ang role nun. Kasi kung hindi niya doon mailalagay yung part ng pelikula para hanapin ng tao, puntahan at panoorin, hindi ka manonood. Kasi kung pakikitaan ka ng isang preview na boring, hindi na i-communicate sa iyo yung mensahe, aabangan mo ba yon? Magkakaroon ka ba ng excitement na malapit na ipalabas yung pelikula? Kaya preview is simply like this. Let's put it like this. Preview is giving you a hint, amen, of what is going to happen. And it will makes you excited. Amen? Kaya nga po yung pagkabuhay ni Jesus ay isang preview nung tinatawag na pagkakapanalo ng mga mananampalataya laban saan? Sa kalaban. Na sino yun? Si Satan. Kaya pansinin po natin ang tala ng Revelation. Let's go to the book of Revelation. Ang sabi sa Revelation chapter 5 verse 6, ang sabi ni John, and I beheld, and lo, in the midst of the throne, the 4 beasts, in the midst of the elders, stood a lamb, that's Jesus. As it had been slain, pinatay, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. So pinakikita mo dito sa verse 6 na si Jesus ay namatay, pero yung Espiritu ng Diyos ipinadala na niya saan? Sa ibabaw ng daigdig. At sino ang mga recipient ng Espiritu ng Diyos na yon? The believers. So when you receive the Spirit of Christ, then you will have life in yourself. Glory to God. Kaya nga po mga kapatid at mga minamahal, dito po tayo magtatapos. Bakit napakahalaga ng resurrection ni Jesus? The totality of this is this. Because in the resurrection of Jesus lies every victory that Christianity has ever possessed. Amen. Lahat ng ating pong tagumpay nakasalalay dyan sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At dito po ako magtatapos sa sinabi ni Pablo sa Corinto, kung hindi siya nabuhay sa mga patay, ang pangangaral namin ay baliwala. At ang inyong pananampalataya rin ay baliwala. So kailan nagkaroon ng halaga at kapangyarihan ng iyong ang pangangaral at ang iyong pananampalataya? Pag lagi po naaalala na ang iyong tagumpay
ay dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Amen. Nais ko pong ipaalala sa inyo, that is what makes Jesus different from any founder of any religion that we have here on earth. Because He is the only one that proves that He is God, that there is sovereignty in Him, and even death could not stop Him. Kaya nga po tayo pumapalad dahil naniwala tayo kay Jesus na may akda ng ating pong kaligtasan. And all the people of God say, Amen. Purihin po ang Panginoon. Gaya po ng panalangin ko sa panimula ng ating pong programa at pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, nawa po napagpala nga po kayo ng mga kapahayagan mula sa Lord. Kaya kayo po ay hinahamon ko, ini-encourage ko po, challenge ko po kayo ng mga nakapakinig sa ating broadcast today. If the message of the Lord has been a blessing to you, kung napagpala po kayo ng revelation na ito na ibinigay ng Panginoon regarding the value, the power, the essential of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Very inspiring po, very eye-opener po itong mensaheng ito dahil dito po nakasalalay ang kapangyarihan natin as a believer. Kaya po ako excited, very passionate, enthusiast po na excited ako i-share ko po ito sa radio dahil ako po'y naniniwala na marami pong bagay na masisiwalat po sa pangaral na ito. Kaya kung kayo po ay napagpala, please do give us your testimony. Bigyan niyo po kami ng feedback kung paano po nagiging blessing sa inyo ang mga pangaral na salita ng Diyos na inyong napapakinggan. I-text niyo po kami sa 0922-820-9866. So ulitin ko po ang numero para po sa inyong mga patotoo at sa inyo po mga testimony sa mga nangyayaring mga revelation na binibigay sa inyo ng Panginoon. Text niyo po kami sa 0922-820-9866. At dyan din po sa numerong yan, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga prayer requests. And every time you are texting us, we are praying for your prayer requests. Ano po? At ngayon din, nais ko pong ihamon, i-challenge po kayo ng mga tagapakinig, sumusubaybay sa ating pong programa. Alam nyo po, hindi lamang po ito sa radyo na papakinggan, pwede nyo pong subaybayan at sundan din ang pakikinig ninyo at pagpapatuloy ng pakikinig ng salita ng Diyos sa ating pong YouTube, sa ating YouTube account sa internet at hindi lamang po ito sa radyo, pwede nyo pong sundan dahil inire-rebroadcast po natin ito sa Facebook, inire-rebroadcast din po natin ito sa YouTube. Sa YouTube po, puntahan nyo lamang po yung account po natin. Just type my name, Dexter Durante. At lahat po ng mga message na naririnig ninyo sa radio, halos lahat po ay naroroon. At kung kayo naman po ay nagfe-Facebook, i-like nyo lamang po yung Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. Hit like at nandun po ina-update din po natin yon ng ating mga link regarding sa mga ministries and program ng ating pong ginagawa for feeding sa ating pong mga spirito at kaluluwa. Kaya malayo na po at malawak na po ang ating pong naabot sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos at marami na po ang naapektuhan na kaluluwa at buhay na nakakarinig ng Ebanghelyo. Kaya challenge ko po kayo ng mga tagapakinig, maaring ni minsan ay hindi pa kayo nagiging bahagi ng programang ito para matugunan ang ating pong mga pangangailangang bayarin, pinansyal. The gospel is free. Pero yung means para po dalhin ang mensahe, ang mabuting balita, ito po ay nangangailangan ng inyong suportang pinansyal at tulong sa pamamagitan ng inyong kaloob. Kaya sa darating pong Monday, sa unang araw ng banking days, ay challenge ko po kayo, why not sow a seed? Why not give something to this ministry? Para po kayo ay makaranas ng doble at iba yung biyaya at pagpapala mula sa Panginoon. Ang ating pong bank account na ginagamit is Bank of the Philippine Island. BPI po ang ating bangko. At kung kayo po ay magdideposito through bank, so ang ating bank is BPI, account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI, account number is 0989-347-837. Account name is Dexter Durante. At just in case na hindi nyo po nakuha dahil naging mabilis ang mga pagbanggit po ng mga numero, pwede nyo po kaming i-text anytime sa 0922-820-9866.
Ulitin ko po, 0922-820-9866 at doon po aming ibibigay ang detalye kung paano po kayo magiging bahagi ng inyong pagkakaloob sa ministeryong ito. At kung kayo po ay wala pang simbahan na dinadaluhan, I am excited and I am so excited na kayo po ay makita personally. Kaya kung wala pa po kayong church, if you are looking for a church, you can visit us sa 3rd floor ng CRM building sa National Highway, Bayanan, Muntinlupa. Ito po ay nasa highway lamang. Malapit po ito sa Metropolis Star Mall at newly constructed Avida Condominium. Ang ilalim po ng building is Mercury Drugstore. Ano po? At tayo po may Sunday service na ginaganap. Dalawa po every Sunday. One is 10:30 in the morning and the other one is 2 o'clock in the afternoon. Kaya whichever you feel that you are comfortable, you can always visit us and join us as we worship and celebrate the Lord. So God bless you po. Hanggang dito na lamang. Again, my name is Brother Dexter Durante. Pagpalain po kayo ng Diyos at sa mga susunod natin pag-isasahing papawid at pag-aaral ng salita ng Diyos, sana po nandiyan pa rin kayo at naipag-anyaya nyo na ang programa at palatuntunan ito. God bless you. I'm believing that God is always with you and not against you. Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so deep is washing over me. Your face is my sin. You are my everything. Jesus.